Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pedestal muna tayo kasi wala pang kapartner yung VLD versus Blitzen. Supposedly langit lupa tayo pero yun nga, wala pang bagong upload, kaya balik tayo sa pedestal 5 at ito yung battle na Da Vinci at ni Casper. So, si Da Vinci, fresh from FRBL 6, diba? 1 up 6 finals, diba? Nagtapat sila ni Vicente doon. So, he's looking for another run dito sa pedestal. And si Casper naman, fresh din from championship sa Kumpadre 2025 sa Pulo. So, magandang tapatan kung titignan mo yung mga past battles nila, 'di ba? So ayun, hindi ko na rin papahabain pa yung insights ko sa dalawang to. We already knew this MCs, 'di ba? So yun lang. Da Vinci vs Casper, pedestal 5, Elims. Let's go. Una banat para kay Da Vinci. Pedestal Game. Pakinggan natin. Bago ang lahat, trivia muna tayo. Alam niyo bang pangatlong sali niya na to? Una niyang salang, laglag siya kay Good Kid. Good kid, yeah. Pangalawa niyang salang, laglag siya kay Master. Kala ko ba intelektual? Napakaraming ginimbal. Kung marami kang nabogos at nauuto, huwag mo sa aming gawin para. Di ka nagmumulto sa motus, minumulto ka lang ng pedestal. Kasi tandaan mo yung ginawa mo kay Emzite? Pues alam na ng lahat, di na kailangan pang ikwento. Nahanda mong murahin ang harapan para lang mapatunayan yung napiling argumento. Okay, katana. Tinulungan ka niya na makilala. At yun ang masakit, yun ang kapalit. Di mo naman kailangan magbalik tanaw para lang tumanaw pabalik. Para mabansagan siyang greatest, galing kung saan yung ginawa niyang paninira. Tas galit ka rin kay Apex? Eh di ba ganyan-ganyan din ginawa niya kay Enigma? Palimbing ka masyado. Kung saan ka kumakain, ayun din ang amo nito. Kung wala kang makukuha sa basura, di diretso. Sa lahat ng manggagamit, ikaw yung pinakamoderno. Makabago na disenyo. Nakabase lang sa pakinabang, katapatan mo, trispeto. Kasi di nung nakaka-proud mag-champion sa pulo. Yan mismo sinabi niya. O wag mo nang itanggi pa, wag itinay kinang ina. Hindi pala nakaka-proud, bakit ka sumali pa? Sumali pa, di ba? Pero gets ko naman, inuunahan lang yung angulo bago magamit sa tanga. Sadyang mautak talaga. Pag komplementary nga naman, sadyang wala yang halaga. Di pagbibigyan kita, di pa gusto mo pukpukan? Pues itong maso ni Tora, ito'y quality all. Hindi nga umubra sa akin yung kumpare ni Gon. Talagang hindi ka aya-aya katalo dito. Kumpare ni Gon si Kilua. Nga umubra sa akin yung kumpare ni Gon. Talagang hindi ka aya-aya pagkatalo before. Katawa-tawa tong gaya-gaya parang paro ditol. Kaya anong mas malaki to sa akin, ako hindi nababahala. Kung ubusan ng hangin, malaadon ako hindi nagpapabata. Tangawag kang tumingin. Yung leeg mo sobrang haba. Na kahit isang party kita saksakin, putang ina sa leeg Legan tama. tama. Kasi naka-lock and load, naka-autoscope, tas sa bunganga nakasentro.
Lock and load, naka-autoscope, tas sa bunganga nakasentro. Hindi lang produkto sinisira, pati yung mismong nag-imbento. Binakbakan ko sa inkwentro. Tinapos ko yung kwento. Talagang quality pagkaka-break na parang naka-Brembo. Pinaulanan ko to ng punches. Quality pagkaka-break para naka-Brembo. Okay. Bakan ko sa Sa mga riders dyan, gets nyo yun. inkwentro. Tinapos ko yung kwento. Talagang quality pagkaka-break na parang naka-Brembo. Pinaulanan ko to ng punches. Yan ay dapat alam mo. Di mo ako mapipigilan, aba dapat lang to. Para kang batang nag-rain dance sa gitna ng bagyo. Kaya ako mahina lang yung dala mo. Di kita tatantanan. Tatagos ka sa pader pero di ka makakadaan. Di ka matatandaan. Ika'y matatanga lang. Atheist ka laban mo, Casper, hindi kita mararamdaman. 80s, celebrate ka ang birthday mo ngayon eh. Tang ina mo, Casper. Ano ba? Pakinggan kaya muna natin si Casper or hindi, sige. Okay, ganito. Round 1 ni Da Vinci, medyo mabagal, no? Slow facing. Slow start, slow facing yung round 1 niya, especially early part. No, yung early part, yung first half ng round 1 ni Da Vinci, medyo mabagal. Naka 4 bar set, 'di ba? Naka 4 bar set at literal na set up yung yung first half niya. Sa pinaka fourth line, minsan hindi pa ganoon ka epektibo yung pinakasuntok. So, kitang-kita mo or halata mo yung haba nung 4 bar set niya. Hindi kasi, para sa akin lang naman, hindi kasi ganoon ka epektibo yung mga punchlines na nandoon, na nakapaloob doon. So, for me, hindi ganoon ka worth it or ka worthy yung setup niya doon sa pinaka-punchline, kaya hindi maramdaman. Pagdating ng second half, doon na nagkaroon ng konting power yung round 1 ni Da Vinci. So, doon na nagkaroon ng dikit-dikit na rhyme schemes. Doon na nagkaroon ng mga references, yung kumpare ni Gon, something ganyan. So, doon na, unti-unting nabibuild up ni Da Vinci yung pinaka-momentum. So, I think, yung second half ni Da Vinci, mas okay. Doon niya nakuha lahat eh. Doon niya nakuha yung momentum, doon niya nakuha yung mga effective na suntok, dikit-dikit na rhyme schemes, mga references, doon. So, okay, slow start pero nakabawi sa second half. Ganun yung structure ng round 1 ni Da Vinci ngayon. So, Casper, tignan natin, pakinggan natin kung paano niya babakbakin yun. 80s, celebrate ka ang birthday. Pero hindi kita mararamdaman. 80s, celebrate ka ang birthday mo ngayon eh. Tang ina mo, Casper, kupal talaga yan. Tang ina ni Casper, kupal yan. Birthday mismong event, madaya. Wala na, para na to sa'yo, men. Wish ko lang sana di ka nila try to rin. Patapat sa kanya yung mic, sa kanya na lang, ka-birthday ko na. Nagreklamo nung round 3 na, kasi tagilid na sa laban to. Huwag ka mag-alala, mula round 1, dinig katangahan mo. Kantahan na lang natin, kakainis eh. Happy birthday to you. Happy birthday. Sabayan nyo lang, pagbigyan na natin siya doon. Kasi yun lang naman yung bating matatanggap niya ngayon. Anong handa mo? Sigaw na naman. Tipong yung ugat mapatid na. Birthday mo tapos galit ka. Gago ka pala eh. Umaasang magaya kay Shaboy na mismong birthday, wagirin. Sus, wag mo na ipilit na ko. Sa dami mo ng lose, dapat maisip na to na yung pagiging undefeated, hindi defeated sa'yo. Mapapahiya lamang to. Yan ang klaro na scene. Magagaya mo si Shaboy nung ahon, pero ahon 13. Gago. Pero ikaw, di mo na kailangan makipaglaplapan. Mukha pa lang, mukha ka ng kadire. Di pa rin namin malilimutan yung TikTok mong kumain ka ng tite. Gago. Tinitigan ko. Nilapita ang baho.
Malamang sa negosyo mo, marami nang naiinis sa nerdong to. Payag kayo, ganito kadumi, maglilinis ng aircon nyo. Ikaw ba yung binubugahan doon? Kasi pag malayuan, aakalain mo ngang may putok kang loko ka. Pero pag malapitan, oo nga. Pes para mawala na yung amoy, ako na nga dyan ang bahala. Maliligo ka ngayon ng kaso lang sa mga bala. Tutok ng baril sa tenga, itututok, ipopokus. Pakinggan mo yung putok, tutal sawa ka na diba sa tunog kong tunog motos. Etong badyaw, pag nakalabit, medyo nakakapikon. Pag ako nangalabit sa may badyaw, di na yan makakalingon. Yapem barya! Patay na, bakit patuloy pa? Yapem barya! Ako na yung nangihingi bilang abuloy niya. Umayos na ang bihis, pati na ang muka. Naranasan mo na lang maging malinis nung inimbalsa mo na. Round 1 kay buod ng kanyang buhay. Kung hindi nyo namalayan, nagsimula sa birthday, nagtapos sa kamatayan. January 10 din pa namatay. Ayos. Hindi ako pinahirapan ng isang to. Taon na lang pala yung papalitan ko para sa lapida mo. Galing. Ayos yung konsepto ni ano doon. Akala ko freestyle, puking ina mo, Casper. Akala ko freestyle yung ano, yung sa birthday. Whew. Hindi, real talk. Akala ko freestyle yung sa birthday na approach niya. Pero putya, kasali. Kasama. Galing ni Casper doon. Umpisa pa lang nakuha na niya yung momentum, especially the happy birthday na reference na angulo. Di ba? Akala ko talaga freestyle, kaya sabi ko, tangina ba't nag-freestyle si Casper? Kailan siya papasok sa sulat niya? Pero puta, kasali pala sa sulat niya yun. Tignan mo, hanggang dun sa dulo, connected dun sa nag-umpisa sa birthday. So, ang galing. Ang ganda nung pagkaka-construct ni Casper dun sa round 1 niya. Ang ganda nung kung paano niya, yung konsepto. 'Di ba? Yung konsepto kung paano niya ilatag yan from ganito, to ganyan. 'Di ba? Ang galing nun. Ang creative ni Casper dito. Tsaka mas effective si Casper compared dun sa ginawa ni Da Vinci na more on technicals kasi yung naging approach ni Da Vinci. 'Di ba? More on technicals. Second half dun niya nakuha kahit papaano yung pinaka-momentum, pero I think kulang yung mga ganong bara para kay Casper. Si Casper, tingnan nyo, una pa lang rebuttals pa lang yung 80 years, nagse-celebrate kayang birthday ngayon. Doon pa lang alam mo yun, hindi naman sa nabura lahat yung buong round 1 ni Da Vinci, pero doon pa lang diffuse agad niya yung approach ni Da Vinci. Kaya pagpasok niya doon sa pinakasulat niya, atake yun. Pasok lahat yun. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung round 2 ni Da Vinci medyo slow start. Tsaka may mga times na hindi tumatama yung mga punchlines niya. Pero kay Casper kasi, rebuttals, pasok agad. Pagdating dun sa konsepto niya, pasok pa rin. So, atake. Walang fillers For me, walang naging filler line si Casper dito sa round 1. Kaya lahat ng binitawan niya, pasok. Yun. So, round 1, ang creative sobrang nagustuhan ko yung creativity ni Casper dito sa round 1, kaya bigyan ko ng perfecto. So 10-8 in favor of Casper. Round 2. Alam kong hindi tatagos mga binaon kong pakara. Dapat dala ko na palaso ay diretsong tatama. May sikretong gagana at may kumpleto na bara. Sobrang handa ko ngayon, per. Ngayon lang ako nagprepara ng ganito kahaba. Ang haba naman yan. Imposibleng ma-10 beats. Yung height niyan, 6 flat. Yung necktie, 10 feet. Sobrang pinagpala mo na, per. Yung talento mo, katakot. Nung bata ka pa, ikaw pinang-chichismis ng nanay mo sa kabilang bakod. Ginawa kang CCTV? Sobrang kulit ng anggulo. Para kang si Orochimaru nung nakalaban si Naruto. Pag naiiwan yung susi sa loob ng kotse, ikaw yung panikwat. Hindi ka kasya sa sedan, mukha kang L na baliktad.
Ganun o. Nausog kasi nanay niya nung buntis eh. Muntik matsugi ito. Nung nagpiti nanay niya nun, lumabas na guhit, 7. Huwag niyong tigilan yan. Kakaiba talaga si Casper. Grabe pasikat. Ikaw lang kilala kong may 1 by 1 tas di kita yung balikat. Di kita yung balikat. Tanginan to. Di kita yung balikat. Di kita yung balikat. Pero ano nga bang malakas na estilo niyan? Yung magbabanggit ng wak na linya sabay bibitaw ng motus. Wala kang utang na loob. Eh di ba isa ka sa putang inang indalayan? Kung ba't nasasabihan tayong magkakatunog? Dati si Antonym lang weirdo dito eh. Nagsisunuran mga to. Nung nabansagan na tayong tunog motus, nagturuan naman kayo. Aminadong kayo mukha ng motus nun. Calix, Supremo at Espero. Palpak binuon yung orkestra, lahat ng tunog pare-pareho. Lahat gusto, baril yung hawak na gagamitin sa enkwentro. Kaya nanibago mga tao nung may lumabas na katana dun sa pelo. Yeah. Sa akin lang, Ganda ng punto niya doon. pangatawanan nyo yung kutya. Hindi yung aalis kayo dito pagtapos nyo mag-iwan ng sumpa. Okay. Maayos, Lahat ba na maayos. nandito, tunog motos? Hindi po. Proud na sasabihin, iba ako. Lahat ba kami dito magkakatunog? Hindi po. Sila lang kasi kilala nyo. Kaya sila yung nag-iwan ng landas. Okay, tangina magaganda yung mga mga punto ni Da Vinci dito. Maganda to. Sasabihin, iba ako. Lahat ba kami dito magkakatunog? Hindi po. Sila lang kasi kilala nyo. Kaya ako sila yung nag-iwan ng landas. Mga utak bubot tsaka bugok. Talagang lalong lumiit, parang bansot na lumuhod. Nung umalis sa pinagmulang bahay, Okay. nakakayamot na sumunod na yung mga outdoor boys nakakaantok mapanood. Walang remarkable na style. Imposibleng matandaan ka pa. Okay nang di ako makapasok ng flip top. Wag lang mabansagang tanga. Sobra mong wak. Walang identity. Di ka nakakatakot nila lang. Kung basihan ng galing makabilang sa flip top, ba't nakapasok si Badang? Sobrang mong bitch, sobrang bugok, sobrang mong cringe, mapanood. Paano makakaabante sa pila kung si Kamata, yan kasunod. Sobrang mong stage, tsaka supot. Bakit ka di kung napalusot? Nakakatawang katunog ka ng motos. Bakit hindi ka nakatunog? Na mamamatay ka ng dilat. Naging pasikat tong bubuet. Pagkalaglag mo dito sa tour na magbabalik flip top ka na ulit. Yun, babalik na ka na. Yun, okay. Maraming slap online si Da Vinci dito, pero para sa akin hindi yun ganun. 'Di ba? Ang ganda ng references niya. Ilang beses ako na tumango dun sa mga punto niya. Yung tunog motos ba kami lahat dito? Hindi, sila lang kasi kilala nyo. 'Di ba? Maraming rin sabi ganun eh. Pero pag sinabi mo naman na kilala mo si ganito, kilala mo si ganyan, hindi naman nila kilala. 'Di ba? So maraming ganun. Hindi ko na isa-isahin. Pero marami ako nababasang mga ganong komento sa mga vids natin minsan. Kung magkatunog daw si ganito, si ganyan. Tapos, magbabanggit ng isang MC. Sa motos din naman galing yun. Diba? So, maraming mga ganun. Tapos, yung sila yung muka ng Motus, Supremo, Calix, Espero. Diba? Tapos, nung may katana na lumabas. So, ang ganda ang ganda ng konsepto. Kung kanina, nagandaan ako sa konsepto ng round 1 ni Casper, sa round 2, ang maganda yung konsepto ni Da Vinci. Kaya ako, nagustuhan ko yung round 2 ni Da Vinci. I don't know lang kung bakit medyo natutulugan. Pero sa tingin ko, deserve ni Da Vinci yung magandang reaction dun eh. Diba? Ang ganda, maganda yun. Tumatak sa akin kung paano niya i-expose yung tunog motus. Diba? Nagustuhan ko. Ewan ko kung paano nyo na-take yun, pero ako, personally, nagustuhan ko kung paano niya nahimay yun, expose yun. Diba? Marami pa pero yun yung pinaka-highlights ng round 2. Tapos second half, doon ulit nagkaroon ng mga dikit-dikit na rhyme schemes. So, ganun yung structure ng sulat ni Da Vinci.
medyo mabagal sa umpisa, pero pagdating sa second half, dikit-dikit. Although hindi naman ganun kabagal yung first half ni Da Vinci dito, malakas kagad yung naging pasok niya dito. Yung mga pino-point out niya, nagustuhan ko rin. So yun. Okay, hindi yun ano, para sa akin hindi slept on lines yun. Maganda yun. Maganda yung ano niya dito. Maganda yung konsepto niya, maganda yung kung paano niya nailatag yun at dineliver yun. Malinis, walang choke din. Okay? Round 2. Casper. Tour na magbabalik flip-top na ulit. Yun, babalik na ako ng flip top. Ang swerte ko. Wala akong laban nakaraan eh. Yun, thank you. Thank you, Tol. Tanginan to, tunog modus. Naghahanap ka na naman ng masisisi. Ano gusto mo? Tunog Da Vinci. Tama puta. Tapos yung 1x1 ko daw, di kita yung balikat. Tanginang yan. Wala kang leeg, yung 1x1 mo hanggang tiyan. Gago. Tapos na ganyang cup, Dambi. Tanga ang puta. Nangangamba daw siya, baka lumabas yung Casper na tumalo kay Katon. Pili ng puta. Underdog ba ako dito? Tingin nyo ba mahusay to? Asan patunay nyo? Walang ekspektasyon ang mababali lang ngayon dito, sungay mo. Kasi mayabang ka na daw. Partida, di ka pa niyan magaling. Nag-finals lang sa FRBL, kala kaya niya dito yan nagawin. Kasi kung nakalusong ka sa baha, dapat mong tanggapin na unang baitang pa lang ng pedestal, mahihirapan ka ng akyatin. Okay, maganda rin niya. Ako kalaban niya, kinuha ko ninong ng anak niya. Ano? April, di ba? Yung binyag. Tangina mo Hindi kasi. ako manggigil. Pagpigil ako. Kanyang modus sa lata. West advance regalo sa inaanak. Ito'y bonus na hinanda. Ilalaglag na kita nang makapag-focus ka sa kanya. Ang ina kasi nito kupal din. Ilang buwan pa lang yung bata, sumali pa ng tournament. Animal! Hindi ba yun nabibinyagan? Grabe bar! Inuna mo pa yung pedestal kaysa baptismal. Mas kailangan ka ni Kyla at sa anak magpaka-father. Kaso di ata para sa kanya yung pinagpupuyatang battle. Imbis na si kasuhin pa si Fire, ang inuna pa si Casper. Tangina mo. O diba napaka-bobo? Habang si Kyla naghihele, ikaw naghuholo. Ganyan sa laban namin todo. Concentrate siya. Habang ako sa pinasastig ng dominate pa. Kaya Fred ko otit late na. Sinabayan ko pa ng mighty, nag-yossi break pa. Kasi hindi ka malakas! Isa kang malaking ampaw. Sobrang hina mo, yung haters mo, walang dami account. Gets mo na! Gets mo na! Ganon! O kailangan ko pang itodo pa? Sobrang hina mo, walang kailangan magtago kasi lahat kaya sabihing bobo ka! Gano'n kahina si Da Vinci versus Makoy sa YouTube, subukan yung panoorin. Sa 100 battle ni Makoy, first time niyang manalo sa comment. Gano'n kahina si Da Vinci? Pagkalaban mo siya, di kailangan mag-play safe mga par. Sobrang hina, nagmukhang A-game yung Martial. Uy. Tingin mo, tumodo siya sa'yo? Hindi lang siya nakalimot sa sobrang bobo na itong D. Kilalang choker, pagdating sa'yo, kumpleto yung 1, 2, 3. O kung mabigat dala ng MB, ba't di nagka-problem sa memory? Uy. Ganun ka kasi kahina. Ganda Kung nun. naghahanap ako ng daan para talunin siya, di na ako naligaw. Wala akong ibang gagawin, kailangan mo lang maging ikaw. Mula nung kay Katana na na-GG to, mas lalo yung nawarak. Kaya nga ako ay panatag. Paano i-break pa yung Da Vinci Code? Wala, matagal na yung nabasag. Tanginan lokos. Casper pa rin yun, pre. Pero tanginan lakas tol. Halo eh. Ang ganda nung ang ganda nung pagkaka-mix ni Casper sa iba't ibang elemento. 'Di ba? Jokes,
punto, bars, yung si Kyla, naghele, ikaw nagholo, pacifier, Casper, inuna pa, sa halip na pacifier, inuna pa si Casper, baptismal, di ba? Tayo ng ganda gago. Alam mo yun, hindi, tayo na, seryoso, ang ganda nung round 2 ni Casper. Sa tingin ko, mas malakas pa yung round 2 ni Casper compared sa round 1 niya. Ganon ka effective yung ginawa ni Casper. Plus, yung delivery niya na sobrang smooth din. Sobrang smooth, no? Hindi mo masasabi na pilit yung delivery. Walang ganong effect na itong ang cringe nung delivery ni Casper sa ganong linya. Hindi, walang ganon. Sobrang smooth na dapat lang na ganon siya na deliver, dapat lang na ganito na bitawan yung linya na yun. Ganon ka smooth talaga yon. So shoutout kay Casper. Wala akong ibang sasabihin sa round 2 niya kundi solid. Ang ganda ron mixture, ang ganda ron mga transitions, ang ganda nung jokes, bars. Well-rounded si Casper, man. So ayun, bigyan ko lang din ng props si Da Vinci dun sa round 2 niya. Natulugan pero for me maganda rin yung konsepto, maganda rin yung imagery na pinortray niya dito sa round 2. Sadyang hindi lang talaga nagets ng iba, pero I think even, di ba, I mean dun sa tapatan na yun, I think Casper pa rin so ayun, maganda yung round 2 ni Da Vinci, men. Nagustuhan ko yung mga references niya, pero I think Casper dominated again this round. Diba? So, yun. 10-8 sa round 1, 10-8 ulit sa round 2. That's 22-16. Round 3, pakinggan natin. Yung tunay niyang pangalan, John Asper Hinakay. Puro H, no? Siya si Casper. Bago mo mabanggit buo niyang name, kailangan mo nebulizer. Kingina ng nanay mo no may trauma sa Pampanga. Puro H. Hoy pare, lampa ka. Kaya itong may triple H sa ngalan, yuyuko sa flare ko na dala. Pero grabe talaga galaw ni Casper, no? Talagang deadly boss. Yung galaw niyan sobrang epic. Tetikos. Kasi kahit walang battle, kakain niyang putang inang yan. Na parang retard. Parang wizard. Sobrang siba mong hayop ka, mas patay gutom ka kay Blizzard. King ina nyo, ginawa niyong feeding program tong Motos. Sobra ka na, boy. Grabe ka na, hoy. Pag nakita mo pa yung mga pinggan niya, no? Nag-uumapaw yung mga galit kay Makoy. Ang galing mo mag-basketball, no? Para ka nagdadala ng buko. Pagka-spin move niya, no? Pukin ng ina, naiiwanan yung ulo. O bakit hindi? In-upload nga ni 7K yung galawan niya. Ibang klaseng katangahan. Pag nasa loob ng court to, pukin ng ina, parang binabag yung kawayan. Pero bakit ka nga ba naglaylo sa mga political mong shits? Di ka na nai-impress? Natatakot kang mabash, paano ka naging limitless? Nagpadala ka sa wickedness, di na para aking i-ingles, na isa kang kakamping na may bayag ng DDS. Kaya paano ka maniniwala sa mga pinaglalaban mo? Kung yung trip mo, taguan. Na miski ang political style mo, hindi mo na kayang tayuan. Naging play safe na si tropa. Naging bitch tang ina. Natuto ka ngang manalamin pero sa mata ng iba. Sobra mong walking ina. Sa basura di diretso. Sa basura di diretso. Kung may iniingatan kang imahe, gago dun ka sa museo. Tinalikuran yung paninindigan. Imahe museo, okay. Alam mo naman na masama yan. Binitawan yung apoy, tinawag mong kapayapaan. Di mo kailangan kumaliwa para malaman yung sa kanan. Di ka naliligaw ng landas, di ka lang pumipili ng daanan. Tulad ng sinabi mo kay Katana,
Ayaw mo pa ka mo magkaanak kasi nag-enjoy ka pa. Di ba? Gusto talagang matindi yan. Habang si Rain, sabik na sa anak, hindi ka na maintindihan. Na ilang inaanak pa ba daw kailangan niyang kainggitan. Di ka na kukonsentiin dyan, Per. Dahil alam ko na mali na. Sobrang sama na ng loob, naiiyak pa yan kanina. Na meron ka daw magandang plano sa karir mo, pero wala kang planong magkapamilya. Bis kahit labag to sa loob ko, aarkila ako ng batang kalye tsaka ako siya papatadyakan para makinasa naman ni Rain na masipa ng bata dyan sa tiyan. Okay. Pinakitaan ko ng iba't iba ng anggulo. Nagagaw buhay itong aso nyo na para bang naparbo to. Casper, napakagago mo. Sa akin na matatalo to. Na para bang nilaban nyo si Kabuto kay Uzumaki Naruto. Ano? Maingay na ba masyado? Ako'y nakalimot, Diyos ko. Sinadya ko mag-ingay ng mag-ingay para mataboy itong multo. At pasensya na, Rain. Huwag kayo nadamay sa kanta. Ginawan pa nga kita ng pabor, aking hangarin maganda. Ngayong laglag na siya sa turna, mas marami ka ng time sa kanya. Kaya tapos na ako magpinta. At yung resulta, alam na. Di mo na kailangan magpakamulto dito, pero gumawa ka ng buhay sa tiyan niya. Kasi excited kasi. Bigyan mo Tangina neto ni Casper. Ano eh, yung mga ano niya, yung mga adlibs niya, yun yung kumukuha ng ano eh. Yun yung kumukuha ng momentum eh. Tama, katatapos lang ni Da Vinci, puta, sasabat agad siya. Kaya biglang, uy, tangina si Casper, ano yung sasabihin? Ganun agad eh. Okay, round 3 ni Da Vinci is sorry. Yung round 3 ni Da Vinci sa tingin ko matamlay na. Okay, yung round 2, 'di ba sabi ko nga slept on lines, marami slept on lines pero nagustuhan ko yung konsepto. Pagdating sa round 3, malinis pa rin naman yan na itawid yon, pero sa tingin ko mababa na yung level ng performance. 'Di ba? Tsaka hindi ko na rin natrepan kung paano ano yung mga reference na ginamit. I mean yung angle na mga ginamit niya. Hindi siya ganoon ka-convincing, lalo na yung kay Rain, gusto magkaanak. Hindi siya ganoon ka-convincing. Siguro kung maayos siguro kung yung pagkaka-setup baka maging convincing pa yun, pero the way he deliver that angle sa tingin ko hindi siya naging ganoon ka-convincing. Basta yung round 3 ni Da Vinci lumaylay siya. Okay, so yun, Casper. Dito, per, gumawa ka ng buhay sa tiyan niya. kasi excited kasi. Bigyan mo ka ng pera. Wala pa nga savings ko eh. Waiting pa lang. Ano to eh. Naninermon. Parang naninermon na pare ang puta. Tangin ng pare ito, naka-jacket na Puma. Ano mo? Nakakainis ka eh. Salamat ka, birthday mo. Game. Okay. Mga nakaranaman mo, wala ka na sinashoutout na grupo, pati repin. Nakakalungkot. Asa na si Jem, si Hex, Reels, Artikulo, na dating nakabuntot. Pues Vince Antonio, tawagan mo na ulit yung mga kaibigan mong support. Pagkat ngayon, VA naman mga ngailangan ng support. Pero tinablaan na pala nila. Ito na sinasar lagi si Jem na mabaho pa ah. Remind lang kita, baka di mo pa napapagtanto. Bumaho pa niya kakasama sa lakad mo. Ikaw pa rin dahilan. Gusto kasi may tinatapak-tapakan, grabe na yung ego niyan. Kaya di na rin nakapagtatakang, sinapak ni Bitrom yan! Real to, kanong hindi, ba't tigil sa rap lines ba? Tanga, hindi. Totoo yun, lahat yun, totoo! Totoo yun! Tangay na mo! Pinasar niya si Bitrom na keyboard gangster sa FB. Ayun, di siya nakataka sa pinakamaangas na Gen Z. Binugbog siya sa rap lines, so yung sakit maluga. Pagtapos si Da Vinci, di na mapinta yung mukha. Galit ka. Kasi, dati MC mo lang siya. Ngayon, nasa flip-top na. Inggit ka. Isa raw sa nagbubukas ng pinto ng hip-hop. Palaging hirit niya. Tapos pagpasok niya sa flip-top, pinagtikit siya. 16 years old pa lang, bumabattle ka na, di ba? Tingin mo nun, special ka. Tingnan yung mga credentials niya. 11 years experience para lang makapag-pedestal siya. Tamang share na lang ng post ni Oltix Battle Rap eh.
2026 process of illumination. Caption, sapat na siguro yun. Assuming, di ba? Sapat, baka sapatusin kita. Tangina mo. Asan yung sapat doon? Anong ginawa mo nakaka-elib? Redemption arc? Ulul, nabasa mo lang yung sa Reddit. Tangina, sige nga yung run niya, subukan nating itakel. Ton, sino naglabas ng notebook sa battle? Eds na nakatrito pa kahit may stutter. Kiluwang dinagamitan ng ulila na angle. Tingnan nyo nga kung paano. Wala kang redemption arc, ang meron ka 3 swerteng panalo. Da Vinci, tangina naman. Pagtapos nun, sunod-sunod na talo din 3, di ba? Bawi na agad. Walang silbi! Kaya yung ambag mo sa hip-hop, sa kabilang banda, di may tatanggihan. Nakilala si Katana matapos kang i-body bag. Kaya kung meron mang ambag na ipagyayabang ka sa amin, Brad, Da Vinci, ikaw ang pinakamagaling na punching bag. Tapos na ako magpinta! Binabanggit mo sa iyong laban. Tapos next battle, sasabihin mo uli, okay lang talaga matatapos. Pag tumagos na ang iyong ngalan, ubos na yung tinta at saka busy. Wala pa ring napatunayan. Matagal ka nang tapos magpinta, Da Vinci. Hindi mo nga lang makulayan. Tanginang kengkoy ni ano no, ni Casper. Pero tangina sobrang effective, sobrang effective. Yun lang, di ko na patatagalin, di ko na papahabain. Consistent. All 3 rounds si Casper. Effective yung mga napili niyang angulo, mga references, tsaka yung clowning. Kinilawan niya din si Da Vinci yung mga comedy niya. Yung mga 2 lines niya sobrang epektibo. Kay Da Vinci naman, maganda yung round 2. Round 2 yung pinakamasasabi kong strongest round. Pero pagdating, 1 kasi nag-choke siya. Tama. 3 naman, medyo mababa na yung enerhiya niya. Round 2, yun yung pinaka malakas na round ni Da Vinci pa sa buong rounds niya. Sa buong battle. Kay Casper, all 3 rounds consistent. So, yun lang. I think nasabi ko naman na lahat, na breakdown ko naman na lahat yung per round ng battle na to. And sa tingin ko, enough na yun para masabing kay Casper yung panalo dito. All 3 rounds, 3-0 para kay Casper. Hesitant lang ako kung bigyan ko 30 points si Casper sa round 3. Medyo, 9. Sige, 9. 29 points for Casper. Kay Da Vinci naman, sa tingin ko, 8-8 and 8-7. 8-8-7. Sige. Ano ba score? Hindi, sige. 888. So, that's 24. 29-24. All 3 rounds. Casper yan. Pedestal fight. Bloodway advance sa second round. At pero yun, boto ng Urado, 5-0, mag-a-advance sa second round. Mag-ingay para kay Casper. Shoutouts kay David. Team Yay, boy! Team Yay, boy. Gago. Nanalo ang pinaka-jolly! Yun, gusto ko lang magpasalamat kay Da Vinci at happy birthday kay Da Vinci. Siyempre shoutout sa mga shoutout ko kanina, Black Manila, Sheep, Team Yay, direct sa mga tropa ko. Palagi kay Jefferson Roldan, happy birthday. Sana birthday mo pa pinarinig mo to. At kay Renisito, I love you. At kay Da Vinci, man. Yun, binali ba ako ng Casper sa birthday ko? Yun, binoto ko si Casper. Happy birthday kay Da Vinci. Kompleto si Casper. Jokes, angles, tsaka yung mga mas effective yung mga lines niya. Mas malalakas. May mga one-liner siyang sobrang effective. Pero hindi siyang rebat. So, binoto ko si Casper. Binoto ko si Casper. Sa tingin ko, mas malinis yung performance niya. Jolly mo naman. Binoto ko si Casper sa all 3 rounds. Tingin ko mas malinis yung performance niya, tsaka mas marami siyang tumatak na linis. Kasi Da Vinci, yung sigaw niya minsan nakaka-distract na kasi nagiging monotonous. Habang si Casper, mas balanse yung atake niya. So, all 3 rounds, Casper. All 3 rounds kay Casper. Na-overpower talaga yung si Da Vinci. Punchline count pa lang, doon pa lang. Pero si Da Vinci solid naman, solid yung delivery niya. Pero yun,
round 1, 2, 3, Casper. lumabang lang maliban sa content, mas lamang talaga si Casper sa ano sa presentation, sa presence, kumbaga ano siya. Yeah, totoo. All in all, complete package si Casper. Yo, what's up? Si Boy MJC, Sheng Shomai. So, pinakadikit na rounds is Round yung two. round 2. Mm. Kasi yung first half Tama, ng tama, rounds round ni Da Vinci, napansin nyo naman nakakuha siya ng momentum doon. So, pero bandang dulo ng round 2 nag-choke. nagulat kami sa transition, parang nag-switch siya ng angles. Siguro kung nagtuloy-tuloy siya kung ano yung nilagay niya sa Yun first eh. half ng round 2 niya. Oy, gago. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? Yung round 1, second half, nakakuha siya ng momentum doon. Parehas kami ng ng pagkakakita ni MJC na sana tinumpisa ni Da Vinci round 2 ng ganun para makuha ulit niya yung momentum, mas maging malakas, 'di ba? 'Yun. Baka sa kanya yung round 2. So, pero ang 1 in 3, automatic talaga para kay Casper. Pero all 3 rounds Casper pa. Dumikit lang ng konti si Da Vinci. So, sa tingin ko, yung ang naging kulang ni Da Vinci doon is kung paano siya o-connect sa tao, kung paano niya ilalatag na maayos yung mga angles niya. Pero, props pa rin syempre kay Da Vinci, sinubukan niya, at si Casper, nakita niya naman, grabe yung mga angles niya, talagang sakto lahat kay Da Vinci. Yung birthday, okay na yun yan, di ba? Naisip niya pa yun. So, yun, shoutout pa rin kay Da Vinci, at congrats kay Casper. Good luck. Yeah. Ganda nun. Ano ba? All 3. Casper, yung siguro pag yung birthday sa round 1, tangina, sobrang given, yung mga angle na pwede hinulog sa'yo ng langit, mga type of angle, so effective yung paggamit niya. Na-overpower niya yung kada rounds ni Da Vinci, tapos yung sa round 2, yung sa battle prep, pati yung sa bagong panganap, so ganda. Although yung round 3, sabihin kong siguro yung yung weakest round ni Casper. Medyo mahina nga. With yung switch niya ng comedy, pati yung, alam mo yung pagsuntok, suabe. Tsaka yung, Suabe. yung jokes niya shoot. Alam mo yun, di ba, may mga jokes na, pero sa kanya shoot. So, talagang tatabal sa'yo pagiging komedyante yung meron kang ganun. So, ayun. Yun. So, ganda nung sinabi ni Harlem. Agree din ako doon. I think ayun din yung mga pinupunto ko sa battle na to 'Di ba? Yun lang. Anyway, isang magandang battle yun. Round 2, sabi nga ni MJC dumikit. Yes, I agree. 'Di ba? Nagustuhan ko kung paano nag-judge kung paano ginudge ni MJC tong battle na to tsaka ni Harlem, kung paano sila nag-explain. Silang dalawa yung sa tingin kong malapit dun sa pinupunto ko dito sa video natin ngayon. Yun, shoutout ulit kay Da Vinci. Pero sa tingin ko na-dominate talaga ni Casper tong battle na to. Okay? So, next up is 7K versus Killua. Pahinga lang ako konti, tapos try natin bakbakin yan ulit. Okay, kita-kits tayo dun sa another Elims battle dito sa Pedestal 5, sorry. Peace out.